nilibing at nabuhay muli. Importante ini at ito pa sa tao. Ang sagot, nagdadala ng kaligtasan. Yes. So, mabuting balita lamang ang makapagbigay kaligtasan sa lahat ng tao. Amen. At ang sumampalataya ayon sa Marcos 16, 15 at 16. Sa unang araw ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, inutosan niya ang kanyang mga alagad na humalo. Kailangan ng paghahalo. Yun ang gawain ng mga apostol. Amen. Yan tawag mga pinadala. Amen. Sila ang mga missionary. Ang tawag sa kanila sa modernong panahon ito, missionaries. Amen. Sabi, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita. Ano ang ipangaral? Mabuting balita. Amen. Ang sumampalataya. Kailangan yung makarinig sumampalataya para kanyang matanggap ang dulot ng kaligtasan. Yes. Ang Glory. sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Hallelujah. Ngunit ang hindi sumampalataya ay paparusahan. Amen. Sa mga tuwid, hindi pwede yung makarinig lang. Kailangan sumampalataya. Correct. At hindi panampalataya lamang. Kailangan may tuwa. At yun ay ang bautismo sa pangalan o bautismo para sa kaligtasan. So, panampalataya at bautismo ay malaki ang kaugnayan sa kaligtasan. Amen. Ang hindi sa palataya para saan? Alam niyo, sa bautismo ito maraming pagkakamali ang mga hindi. Akala nila kapag nagbautismo sa isang tao, ay lilipat na sa kanilang iglesia o kanilang reliyon. So ang bautismo ginagawa nilang panglilibruhan. Sa Biblia hindi ganun. Yes. Sabi ang Panginoon Diyos sa 1 Chris 5%. Hallelujah. Nang 1:5. Naibala ninyo nga siya. 1 Chris 5. 1 Chris 5. Okay. Si Jesus nagsabat, sa pagkamatod, nagasiting ako sa imo. Ngunang isa, hindi magdamo sa tubig kag sa espiritu, hindi siya maksugod sa ginarihan sa Diyos. Ano sinabi po ng dalawang bisis, sinulit ko niya. Sa pagkamatod, katotohanan at katotohanan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta. Amen. Inulit niya eh. Katotohanan. Sabi ko sa inyo, si Kristo yun. Sabi, kailangan ang taong maipanganak sa muli. Amen. At sa tubig at sa Espiritu Santo. Amen. Upang magpasok siya sa kaharian ni Namin. Dahil mahirap ang isang taon hindi magpasok sa kaharian ni Namin. Amen. Dahil doon siya babagsak sa impyerno, lugar ng pagdudurosa. Kaya nga, ito naman ay may mali na application ang relihiyon. Sapagkat, ginagamit din ito sa mga sanggol, sa mga batang mali, sa mga pasli. Na kailangan daw ba sa pasli, may panganak sa tubig at espiritu. Pero sa totoo, hindi aplikado ito. Hindi ito kailangan ng bata. Sapagkat ang mga bata ay tinanggalan ni Kristo ng kasalanan.
Amen. nang siya'y naipako sa krus. At sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, ay para sa mga batang maliliit. So walang problema ang batang maliliit. Ang problema yung malalaki. Kaya ang nagawa, kahit hindi kailangan i-apply sa bata, nagawa nila, hindi para sa kaligtasan, kundi para sa membrohan. Kita mo bata, pamalit, ano religion mo? O, sinasabi agad. So ang bautismo ginagawa nilang pang-anig sa religion. Amen. Ang bautismo na kinuha ito hinalaw ito sa Griego na lingwahe, baptizo. Na ibig sabihin, ilulubog. Ang bata maliit, hindi pwede. Ilubog mo yan. Lumos. Lunod. So, hindi pwede. Dahil hindi pwede, gumagawa sila ng ideya. Basic na lang. Anong tawag? Bunyag. Ang bunyag, galing sa Griego na rantismo. Ibang baptizo, ibang rantismo. Ang rantismo ay bisik, bunyag. Ngunit ang bautismo ay kailangan ilubog siya. Amen. Baptizo. Dahil ang bautismo ay tinulad sa pagkalibing ni Kristo. Amen. Roma 6, verse 2. Pag-check mo na, lang. Glory. Yan. Wala bala kamo makaibalo nga tanan kita nga ginbautisuhan kay Kristo Jesus, ginbautisuhan siya sa kamatayon. Sabihin? Amen. Pato. Busa paagi sa bautismo ginlubong kita, paupod niya sa kamatayon. Angod nga subong Sige? nga si Kristo man, nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sa ngamay, amo man kita magginawi sa bagong pagkabuhi. Amen. Ano siya sabi sa Biblia? Ang ating pagpabautismo ay tipo ng pagkamatay ni Kristo. Amen. At inilibing siya. Ngunit sa ikatatlong araw ay binuhay siyang muli. Sabi ng Panginoon, sirain mo ang templong ito. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan. Amen. Dahil kapag sinira ito, pinatay nito, ibabangon ito sa ikatatlong araw. Correct. So, nabuhay muli ang Panginoon sa ikatatlong araw. Amen. At ang pagkabuhay niya, ang tipo nito na ang mga nabautismuhan kay Kristo kailan lumakad sa panibagong buhay. Hindi siya pwede nagpabautismo pagkatapos gayon pa rin ang kanyang buhay. Amen. Kailan bago, kung bis na buhay ulit, tayo lalakad sa panibagong buhay. Now, Amen. Glory. kaya Lord. ang bautismo katulad sa pagkalibing kay Kristo. Hindi pwedeng wish ka lang. Halimbawa, kapag ang tao ay namatay, ililibing mo, talagang tabunan mo yan, sakpan mo yan ng maraming lupa o kaya ng litso. Naglilibing ka eh. Gayon ang bautismo. Ngayon, may mga tao naman, may mga reliyon, talagang bautismo lubog. Ang problema naman, ang bautismo, ang formula ay hindi naman ayon sa katuruan ng Biblia. Ano dapat ang formula na gagamitin sa bautismo? Gawa 2:38. Hallelujah. Amen. Kag si Pedro nagsiling sa ila, inulsol kamo, kag magpabautiso ang tagsa-tagsa sa inyo sa ngalan ni Jesus Kristo, sa patawaran sa mga sala, kag mabaton ninyo ang dulot sa Espiritu Santo. Kita mo?
Ano ang pangalan ni Pedro? Ano ang utos? Maghinusol, magsipagsisi ang bawat isa. Amen. At magpabautismo. Yes. Huwag nang hihinto sa pagsisisi. Yes. Magpabautismo siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bakit kailangan sa pangalan ng Panginoong Hesus? Para ang kasalanan ay patawad. Amen. Glory. At tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong sinasabi sa binuhatan mga gawa 4:12? Hallelujah. O, dito tayo sa Mateo, Lucas 24. Lucas 24, 47. Kag nga ang Panginoon kag ang kapatawaran sa mga sala iwali sa iya ngalan sa tanan nga kapusonan. Kita mo? Sugod sa Jerusalem. Kita mo? Sugod sa Jerusalem. Ang Panginoon kag ang kapatawaran, pagsisisi, at kapatawaran ng kasalanan, kailangan sa kanyang pangalan. Amen. Pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ito ang formula na ginamit sa Biblia sa nagbabautismo sa mga sumasampalataya upang mapatawad ang kasalanan. Paano yan? Maraming mabait, maraming religyoso, maraming matapat na sumasamba na namatay ang kasalanan, hindi napatawad. Siyempre ng bansa. Kaparusahan. Amen. So, kanyang hindi niya natanggap ang regalo ng Panginoon na kaligtasan. Kailangan makinig kayo sa salita ng Diyos Amen. at hindi sa kung anong mga aral ng tao. Amen. Ang pagsisalita ng Diyos, bawat salita ng Diyos, kung sinasabi ng kasulatan si Kristo tao, maniwala tayo. Amen. Kung sinasabi ng kasulatan si Kristo ay malaking Diyos at ikapagligtas, Amen. sumasampalataya tayo. Kung ano sinasabi doon, kailan taong nila mabubuhay sa tinapay. Kung sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano sino ang bibig ng Diyos? Propeta. Amen. Kaya ang mga reliyon na hindi naniniwala sa propeta ay hindi siya magkakaroon ng pananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Glory. Number one. Kita mo may mga babae, may mga simbahan, may mga iglesia, ang babae nila, pastora, preacher. Dahil hindi sila nakalinya sa bawat salita ng Diyos. Sige. Number 1. Marriage and divorce. First Adam and Eve type the second Adam and Eve. Okay. Si Adan at si Eva ay tipo ni Kristo kag siyang iglesia. Amen. Sige. See the multiplication. So nakita niyo ang pagdami ng ng tao dito ko. Now the multiplication of Adam and Eve was through sex. Ang pagdami ng mga anak na Dan at Eva sa pamagitan ng pagnanasa. Amen. Sige. To replenish the earth, Para kalata ng kanyang masuplain ang lupa. but it wasn't so at the beginning. Ngunit ito parang itong paraan ito ni Adan at ni Eva, hindi para ito ang sa pasimula. Ang sa pasimula, nilikha ng Diyos si Adan mula sa likabok ng lupa. Amen. Iyon ang sa pasimula. Iyon ang sakdal na kalooban ng Diyos. Ngunit ang pagdami ng tao sa pamamagitan ng pagnanasa, hindi Diyos ang nagturo.
serpente ang nagturo. Amen. Amen. Ang serpente na may espiritu ni Satanas. Sa mga tulang lahat ng mga aral na hindi ayon sa tumpak na salita ng Diyos ay katuruan ni Satanas. Amen. Pero, dahil nandyan na yan, ano nangyari? Dito? God just made a male and a female like He did, Gumawa lang ang Diyos ng lalaki at babae like He did His other creatures. See? ang kagaya sa kanyang ginawa sa ibang mga nilikha. Kalabaw, aso, lahat ng mga hayop, ibon, nilikha niya ito. Kagaya sa original na paglikha. Sige. See? Legal, just like the church. Okay. Legal, kagaya ng iglesia. Next, brother. Number 2. God's Dali lang. only provided. Tandaan nyo, ang iglesia ay tinipo kay iba. Ang iglesia itinulad sa misis, asawa. Si Kristo ay katulad na Dan. Ang iglesia, si Kristo, magkakaroon ng mga anak sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Glory. Sige, brother. Next. 7. God's only provided place of worship. 7 days. What does that typify? Ano naman ang tipo ng pitong mga araw? The complete 7 church ages. At 7 tipo days. pala ito ng kumplitong pitong kapanahunan ng iglesyang hindi. Amen. See? Why they have to eat it 7 days? Bakit kailangan kumain ang iglesia sa pitong araw? Before what? Before Ano? going out. Before going out. Ano ang before going out? Before rapture. Amen. Bago mag-rapture. Kasi pag mag-rapture, aalis tayo sa mundo ito. Dadalhin tayo doon sa ibabaw ng mga ulap. Glory. Sasalubong tayo kay Kristo para sa seremonya ng kasalan ng iglesia at ni Kristo. Before tayo alis sa mundo nito, si brother, The whole church age from the beginning to the end has to live only on the word of God of that age. Amen. ang iglesia nagsimula sa araw ng Pentecostes. At ito'y magtatapos sa rapture. At ang buong iglesia ay mabubuhay lamang sa pagkain ng salita ng Diyos. Amen. Glory. Hopeful sa panahon niya. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos may salita na ipinahayag kay Luther. Panahon ng Reformation niya. Iba din ang salita na ipinahayag ng Diyos sa iglesia sa panahon ng mga Metodista. Sa pamamagitan ni Wesley, kabanalan naman yun. At iba rin ang salita na nagbigay buhay sa manampalataya sa panahon ng Pentecostal. Amen. Sa bawat panahon, may salitang Diyos ukol sa panahon nun. Kaya ang mensahe sa time ni Luther, hindi pwede sa panahon ni Wesley. Amen. Ang mensahe sa panahon ni Wesley, hindi pwede sa panahon ng Pentecostal. At ang mensahe ng tatlo ito, hindi rin pwede sa panahon ng nobya. Amen. Tayo yun. Nobya ng Amen. Kristo. Mga pinili sa huling panahon ito. Dahil bawat pinili ay nabubuhay sa salita ukol sa panahon yun. Kaya ang nagbibigay buhay na salita sa nobya sa panahon ito, hindi
ang mga salita ng Reformation. May bagong salita. Ano yun? Mga hiwaga ng 7 tatak na napaloob sa isang libro na nakita ni Juan na isang aklat na hawak-hawak ng nakaupo sa trono doon sa langit na tinataka ng 7 tatak. Sarado yun. Pero sa ating panahon, binuksan ni Julio. Amen. So nabukas, si Kristo. Si kanina pinahayag sa propeta. Para kanino? Para sa atin. Amen. Dahil iyon ang ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Hindi alam ng mga pastor na nila kung ano ang salita na ukol sa ating panahon na Amen. Sige, ito. So, your Roman Creed, Methodist, Baptist, Bago naman yan? padayon, Okay. and Pentecostal Dalawa. creeds, all dead. Ha? Ano? Roman Creed, Methodist, Baptist, and Pentecostal creeds, Ang doktrina sa Romano, sa mga Metodista at sa mga Pentecostal, ano? are all dead. Patay na ito tanan. All! Patay! Patay ang iglesia! Patay! Kaya lahat ng reliyon, kaya lahat ng mga iglesia, puro patay sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Glory. Dahil hindi sila kumain ng salita na ukol sa ating panahon. Amen. Iba ang kanyang pangangaral, pero ang bride kumakain ng mensahe. Amen. Glory. Kaya Thank you, kung Lord. nasaan ang mensahe, doon ang bride. Amen. Dahil ang bilas na yan. See, Next number, Berkeley. When the church would not have the Word of God to rule over them, okay. Kung ang isang iglesia ayaw nila ng salita ng Diyos upang mamahala sa kanila, ano ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos, yung walang halo ng kaisipan ng tao. Amen. Ano ang salita ng Diyos? Walang halo na aral ng tao. Amen. Walang bawas, walang dagdag. Pure na salita. Amen. Lahat ng mga salita ng Diyos, kailangan doon tayo. Pero dahil ang salita ng Diyos, kailangan iyon ang mag-rule, mamahala sa iglesia. Amen. Hindi tao ang mamamahala. Kasi kasi ayaw ng Diyos na tao ang mamumuno sa iglesia. Amen. Yes. Eh, pag tao mamuno sa iglesia, naghari-harian yan. Kahit mali, tanggapin nyo, ako hari dito. Kahit Hallelujah. mali, tanggapin, ikakamatay naman ng iglesia, ng mga individual na mga Kristiyano. Dahil kapag ang pagkain may lason, huwag mo kainin, patay na sigurado yan. Amen. Kaya ang aral ng Diyos na may halo ng aral ng tao, interpretation ng tao, lason yun. Amen. Ang kumain yan, patay. Kaya sabi niya ng Shai, lahat ulit patay. Amen. Kailangan ang mga ministro na may kaloob, apostol, evangelista, propeta, evangelista, pastor, guro, kaloob yun eh. Pero hindi lahat ng mga ministro ay galing sa kaloob. Kapag ito ay galing sa kaloob, may Holy Ghost sila. Amen. Pero ang iglesia na walang Holy Ghost, may gawain kagaya niya, pero hindi kaloob. Amen. At dahil kaloob, ililinya ka ng ministro ito sa Word of God. Amen. Hindi kanya ilalabas sa Word of God. Hindi ka ilalabas para kumain ng ibang aral. Amen. Laso niyan, nakakamatay niya. Glory. So makita mo, ang gusto ng God, siya ang mamumuno sa kanyang iglesia at Amen. hindi ang tao.
Sige, brother. It exalted Satan, the Ah, God of this. sino ang kanilang tinataas? Si Satanas. Sige. The God of this evil age, Ang Diyos na masamang kapanahunan ito, to the place He's always wanted. sa isang bagay, sa isang lugar, na lagi niyang gusto. Ano ba lagi ang gusto ni Satanas? Sa langit, gusto niya maging Diyos. Sa langit, gusto niya siyang sasambahin ng kapwa niya ang Diyos. Pero hindi umobra ang kanyang gusto. Pinaalis sila sa langit. Inihagi sa lupa. Pagdating sa lupa, ang gusto ni Satanas nandiyan pa rin. Gusto niya na siya maging Diyos. Gusto niya siya itataas ng mga tao. Kaya, sino si Satanas? Siya ang Diyos ng sanlibutan. Amen. Diyos ng mga hari. Amen. Diyos ng mga presidente. Amen. Diyos ng mga bansa. Sino? Si Satanas, basta wala sa salita ng Diyos, ang Diyos nila, si Satanas. Amen. Kaya gaano siya rabay? Glory. Tumataga ang Panginoon Diyos ng Iglesia. Espiritual ng bansa, espiritual ng kaya. Ngunit ang Iglesia, inilayo ni Satanas sa purong salita ng Diyos. Amen. Glory. Ano tinanggap? Si Barabas. Sino si Barabas? Magnanakaw. Sino tutukoy na magnanakaw? Si Satanas magnanakaw. O saan? Juan, Jis, versikulo 10. Sige. Juan, Jis, versikulo 10. Ang makawat wala nagakari kundi sa pagpangawat kag pagpamatay. Kag pagpanglaglag ako nagakari agod nga may kapuy sila kag may kapugana sini. Okay. Sino itong dumating ng magnanakaw? Amen. Manira na. Magnanakaw. Sinsira. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng Satanas? Destroyer ng wawasan. Amen. Amen. Pumalito si Satanas para wasakin, mabansa, mga lupa mga tao, patayin sa bomba. Yan, malapit na maubos ang tao sa mundo sa gira ng mga mundo. O magkaroon ng panibagong mga tao sa mundo. Mga tao ay niligtas. Mga taong mananampalataya na ibalik niya sa lupa. Sa isang katawan kagaya sa ating katawan, ngunit ang katawan ito sa darating ngayon ay hindi natatanda. Hindi na mamamatay. Glory. Hindi magkakasakit. Hindi magugutom. Walang problema. Kaya Amen. mga grade, ang problema na sa ating laman naman. Wala namang tukso sa ating laman na yan. Kaya nga, naparito sa para magpatay, magnakaw, masamira, pero ang Panginoon napunta rito para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Lord. Walang milyon, walang simbahan ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Si Kristo lamang Amen. Amen. sa pamamagitan ng kanyang purong salita. Amen. God's provided place. Ano ba yung dulo sa dulo mo? Sa nasa mo? Huh? Anong dulo ng nasa mo? The God of this evil age, to the place He's always wanted. Okay. Ano ito? Laging gusto na ni Satanas na siyang itataas. May mga awitin, aking itataas. Oh, si Kristo gaya. Kaya kang kumakanta siya. Alive, alive, my Jesus alive. God is alive. Maraming mga awitin na kanilang itataas si Kristo sa pamagitan ng awitin. Pero hindi nila alam sa pamagitan ng mali na aral. Tinaas nila si Kristo. Ay, tinaas nila si Satanas. Amen. Amen. Siya magnanakaw, si Barabas. Tinataas nila ang Diablo sa pamamagitan ng mali na aral. Amen. They exalted Satan. Akala nila pag kumanta sila ng Kristiyano, mga Diyos, akala nila Diyos na
si Kristo na ang ganitong taas. Hindi nila alam yun. Pero tayo alam natin. Amen. Dahil napakinggan natin mga hiwaga na hayag sa pitong tatak. Ay, Mas brother. Number 4 Ah. Now we're looking here now to find out, let us, at this time, that this strikes us, when it does, we're once dead in sin and Okay, trespasses. noon tayo patay. Noon. Hindi ngayon. Ngayon, Amen. buhay tayo. Binuhay tayo. Nasumampalataya tayo sa salita. At tinanggap ang banal na Espiritu. Pero sa unang kapanganakan, ang tao ay patay. Gano'n man kabait. Ito ay isang patay. Dahil sa pagsalansan. Ibig sabihin, hindi sumunod sa salita ng Diyos. Amen. Sinuway niya ang salita ng Diyos. At sa kasalanan. Sige, brother. We been quickened together unto His word of Dahil this lang. age. Tayo dito ko ito. Tayo kanyang binuhay. Glory. Dati patay tayo. Espiritual, patay tayo sa harapan ng Diyos. Pero sa espiritual na kalagayan, binuhay tayo eh. Amen. Amen. Binuhay tayo ng Panginoon. Ngayon pa lang, sa espiritual na kalagayan, binuhay na tayo. Amen. Correct. Lord. Quickened together unto His word of Dahil this lang. age. Tayo lahat ay kanyang binuhay. Lahat tayo ang mapinili, ang predestinado, ang tumanggap sa mensahe, Amen. ang may banal na Espiritu. Amen. Tayo kanyang binuhay. Lahat tayo. Glory. Sama-sama tayong binuhay upang magpasakop sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Oo, si brother, di ba? Right, mali. We've been quickened together Oh. unto His word Amen. of this age. Kita mo? Amen. Tayo sama-samang binuhay niya. Wala na iwan sa atin na natin patay. Pag kayo patay, wala kayo dito. Amen. Ba't nandito kayo? Binuhay tayo. Amen. Tayo lahat binuhay. Amen. Sama-sama tayong binuhay. At Glory. pinaupo sa mga langit sa dako. Yan. Amen. Ang ating pagkakatipon. Correct. Mga langit ng dako. Dahil binuhay tayo kasama si Kristo. Hindi Amen. na si Barabas ang kasama natin. Yes. Hallelujah. Si Kristo ang kasama natin. Amen. Para sa ano? Quicken daw, brothers, ano? Unto His word. Sa kanyang salita. Amen. Tayo binuhay para sa kanyang salita sa panahong ito. Glory. What word? Yes. Word sa panahong ito. Amen. Hindi sa word ni Luther, ni Wesley, ng Pentecostal. Hindi ito obra sa ating panahon. Hindi ito bubuhay Yes. sa ating panahon. Amen. Dahil ang bubuhay sa atin sa panahon ito ay ang salita ng Diyos Amen. na Yes. pinangaral sa atin sa huling panahon. And Lord. Dito, tayo binuhay sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, binuhay tayo para sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi sa sistema ng tao. Hindi sa aral ng mga tao. Binuhay tayo dahil sa mensahe sa Amen. ating panahon. Correct. For this age. Sige. Next na bro. Hindi ko lang tapos. Amag sir? Dito. Unto, hasta lang sa age. O, sige. Next. You remember last Thursday, Ano your yun? night's message, Ano? your old husband must be dead. Ano to? Ang unang mister, kailangan mamamatay. Sige. That's right. Your new husband Tama yun, ang ating bagong mister is the word. ay ang salita. Amen. Ganito yun Amen. eh. Ang babae na nagkasal sa mister, ang babae na natali sa kautusan tungkol sa pag-asawahan. Ang babae nagpapasakop sa mister
At kung ang mister buhay pa, ang babae walang kalayaan na maghanap o magsama ng ibang lalaki, tatawagin siya magkepig. Amen. Amen. Glory. Pero kung ang babae o ang mister patay na, malaya na siya sa kautusan ng pag-asawahan. Pwede siya mag-asawa muli. Sa espiritual naman, nang tumanggap tayo kay Kristo, dumating sa atin ang Holy Ghost, ang ating unang mister, patay na. Amen. Yes. Amen. Eh, bakit lalaki tayo? Bakit may mister? Dahil isa lang katawan. Ang katawan, asawa ni Kristo. Ang katawan may kamay, may paa, sari-saring mga parts o sangkap. Ganon tayo. Isa lang ang bride. Hindi dalawang, tatlo ang bride ng Panginoon. Isa lang. Amen. Bawat tayo bahagi ng bride. Amen. Amen. So pag ang bride, isa lang ang mister, ganon tayo, sama tayo dyan. Amen. Kaya sabi niya, ang unang mister ng iglesyang binitin o ng bride ay patay na. Sana ba lang, ano yung tutukoy niya? Bakit naging bago na ang kanyang asawa, mister? Ang salita na. Sa mga tuwid, ang salita ng tao patay na sa atin. Amen. Yun ang ating mister. Yun ang natawag sa atin. Amen. Amen. Eh, pero nang dumating ang Holy Ghost, binigay sa atin ang kanyang Espiritu Santo na nalaman natin na mali para yun ang aral ng tao. Lason na aral. Glory. Ngayon, binigyan tayo ng panibagong mister. Ano yun? Minsay sa uling panahon ito. Amen. Kaya nang mamamatayang ka ang mga mananampalataya sa minsay ni Luther, sa minsay ni Wesley, sa minsay ng Pentecostal, dahil may panibago, dahil patay na tayo doon, may panibago tayong mister. Ano yun? Word of God. Amen. Ang minsay sa uling panahon ito. Amen. Glory. Yun, doon tayo nakatali ngayon. Amen. Si, Samson. si ba? Verse 6, bro. Ah, Voice of God in these last days. If the voice of God would have been kept alive in the church, dahil lang. Kung itong salita ng Diyos, the voice of God, salita ng Diyos, ay nanatili lamang na buhay sa iglesia, kailangan ang salita ng Diyos, tinig ng Diyos, ay manatiling buhay sa iglesia. Amen. Ang mensahe, pero manatili sa buhay sa iglesia. Yes. Amen. Ngunit ito'y haluan, dadagdagan, bawasan. Ang Word of God ay mamamatay Amen. para sa binhi na namatay. Right. Amen. So, paano manatili ang Word of God sa iglesia? Nasa mga pastor yun. Kung ipangalan nila si Barnabas, patay na. Wala nang Word of God. Kailangan ang mga may kaloob, ipanatili nila ang iglesia sa Word of God. Ipanatili nila ang Word of sa iglesia. Amen. Ay kung hindi, okay. they have never made that mistakes. Sana hindi sila magagawa ng kamalian. Kapag manatili pala sa salita ng Diyos, the voice of God, sa mensahe, hindi sila magagawa ng kamalian. Amen. Sige. But the voice of politics is Pero so ang much aral stronger. ng politikong aral, maaral ng politika, tapos, Is so much stronger in the earth. dahil lang, politiko, isang, Is so much hindi, stronger. politiko, wala naman, politics, Politics. at isang, Voice of politics. ano pa, Kumana. at isang, Is so much stronger in the earth than the Ikaw. voice of God. kita mo ang tinig ng mga politiko, napakalakas. Ikumpara sa salita ng Diyos. Kaya nga, kunti lang ang tunay na manampalataya. Amen. Marami ang tumanggap ng mali na aral. Dahil
stronger. Ang aral na mali, stronger. Napakalakas. Ikumpara sa salita ng Diyos. Pero naman kalakas yun. Kailangan ng bride ang pinili, manatili sa Word of God. Amen. See? Till people sold their Christian birthright for a mess of popularity. Ang kanilang pagbili ng mga Kristiyano, ang kanilang karapatan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang gusto nila maging popular, bantong. Gusto niya na maging obispo siya. Gusto niya maging pinaka-elder siya. Gusto niya maging hari siya. Gusto niya maging sinong tao siya. Sige. Education Sa pamamagitan ng karunungan, and political power. kapangyarihan ng politika. Amen. Kita mo? Pero, ang iglesia, hindi sana nagkamali. Pero nung kamalian, tinanggap niya si Barrabas at itinakwil si Kristo. Anong sinabi ni Pilato? Sino ano sabi niya? Siya palayain. Sabi nila, si Barrabas. Ano man si Kristo? Ipako sa krus. Kita mo? Baliktad talaga mo, tatlong tao. Ang biyaya ng Diyos, ipako. Siya si Kristo. At ang kanyang katunggali, si Barrabas. Amen. Ang mga ngaral, katulad ni Pilato. Nangangal sa pulsito. Kanilang pinakawalan si Barrabas sa pamamagitan ng mga aral ng tao. Amen. Ipinagos Kristo sa pulpito sa pamamagitan ng pagtago ng katotohanan. Amen. Sa tago nila. Glory. Kailangan ang salita ng Diyos ang ipangaral sa pulpito. Amen. The Word of God. Hindi sana nagkamali ang iglesia. Sa individual, ang salita ng Diyos kaya manatili sa ating puso, Amen. sa ating kaluluwa. Kung may salita ng Diyos, may Holy Ghost. Amen. Kaya ang Holy Ghost kasama ng salita. Amen. Ang salita kasama ng Holy Ghost. Kung walang salita, walang Holy Ghost. At ang Holy Ghost ay tatak para sa atin. Amen. Kapag dumating yung Holy Ghost, ito'y tatak na kayo, ako, ay sa Diyos. Amen. Amen. At ang tatak hanggang sa pagdating ng rapture. Amen. Hindi ko nawawala ang tatak, Holy Ghost ito eh. Hindi binubura ang tatak. Hanggang sa rapture, ang tatak nito. Amen. Hallelujah! Lord. Ang tatak hindi nabubura. Huwag isipin na kapag iya'y gumawa ng mali, wala ng Holy Ghost. Lumayo ng Holy Ghost. Huwag mo isipin kapag nagagawa ka ng kasalanan, wala ng Holy Ghost. Kapag ikaw'y nanghina, huwag mo isipin na wala sa Holy Ghost, nandiyan yung tatak yun eh. Amen. Kaso lamang, nalulungkot siya. Bakit? Hindi tayo bumalik loob sa Kanya. Kaya manatili tayo sa Word of God. Upang hindi malulungkot ang banal na Espiritu. Nasa atin ang kanyang banal na Espiritu. Amen. Kasama natin siya sa makalawit na dako. Amen. Kagaya ngayon, Glory. buhay ang magsamba.
Amen. Buhay ang magpupuri. Amen. Buhay ang mga malingkod ng Panginoon. Correct. Buhay ang pinili ng Panginoon. Ay. Ang Diyos ay hindi Diyos na kapatay. Yes. Buhay na buhay siya. Siya ang Diyos. Panginoon ng Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Siya ang pinapamigtas. Hallelujah. Manatili kayo sa Word of God. At hindi ibigilan ng Diyos na kasalanan ng ating kamay. Amen. Walang matuwid kahit isa sa atin. Amen. Manatili ka sa Word of God. Keep the Word in your heart. Amen. Sa iglesia. At hindi itutuloy ng Diyos itong mga bagay na kasalanan. Kasi ang pinangalap, bagong nilalang. Dalawa. Ang Lord. friend may sapat ng friend. Bisa your soul has changed. Bisa niyo? Ah. Bisa na natin. Son, when God raised him up, He raised you. Ah! Nang si Kristo ay pinuhay ng Diyos. Kayo rin ay pinuhay. Nang bunuhay si Kristo, pinuhay din tayo eh. Amen. Sige. The Son is just now on you, Ang anak, ano yun, Holy Ghost, nasa iyo! and now you are growing into a blossom life. Ah, ang ating buhay, nagpamukadkad na. Namumulaklak na ang ating buhay. Ano yun? Bagong buhay! Ang dating buhay, wala na. Ano namumulaklak yun? Ah, itong bagong buhay. Sige, brother. Was to be resurrected completely in that last day. At tayo kanyang ibabangon completely sa huling mga araw. See? Your potentials you have now, you know, Anong potential na sa atin? Ang Holy Ghost na sa atin. See? your soul changed. Ano daw? Ang kaluluwa mo ay nagbago. Amen. Dali lang. Kapag ang Holy Ghost na sa atin, ang kaluluwa natin nagbago. Amen. Hindi na yung dati. Kamusta ka ba? Glory. Ito siya pa rin. Ano? Ang kaluluwa natin ay naging bago. See? Your body come in obedience. Ang iyong katawan ay magpapasakop. In obedience to what? A church? Ang magpapasakop ba ito sa simbahan? The Word. Sa salita ng Diyos? Amen. Which Kaya is, dahil bago na ang ating kaluluwa, hindi dahil tinanggal ang luma, ipinalit ang bago, hindi ganoon. Kundi dahil binuhay tayo muli. Naging bago na ang ating buhay. Kaya dahil sa buhay na bago, ang kaluluwa at bago niya rin. Malapit na si Lord ba kayo? Yes. Manatili kayo sa Hallelujah. Tumayo. Ay, Lord. Lord. Hallelujah. Hayaan niyo manatili na buhay ang salita ng Diyos sa inyong puso. Sa iglesia, Glory. ito lang ang daming biyaya ng Diyos sa atin. Amen. Upang manatili ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. At Salamat, Lord. ginising mo kami. Yes. Niligtas mo kami. Tinagaling mo kami. Hallelujah. Tinubos mo kami. Amen. Ikaw ang isang Diyos. At ikaw ang Jehovah Jireh, provider, supplier. Lord, turuan mo kami magtiwala sa Yes, iyo. Lord. Ikaw lamang ang isang Diyos. At wala nang iba. Kasama mo kami. At dahil sinama mo kami, salamat God. Kung saan ka nandoon kami. Sabi mo ganyan ang tupa mo. Maraming salamat. Kaya pala mo sila. Kaya pala mo kami. At nawa ang mga may sakit. Ikaw ang Amen. doktor kanina. Yes, Glory. Lord. Ang mga may nangangailangan. Ikaw ang kailangan. Amen. Ikaw sumasagot ng mga pangangailangan. Provider ka, supplier ka, Jehovah Jireh. Yes. Salamat. Pagpalain mo kami. Sa pangalan ni Lord Jesus, my Father. Amen.